kita iiwan sa paglakbay. Napakanta tuloy ang chismosa, charot. Hi mga kasawsawera, i-share ko lang sa inyo ang pagbalik namin sa Abu Dhabi. Munti ka na nga kaming hindi makaabot sa aming flight kasi nga nasiraan ang aming sasakyan. Ayan nga ang asawa kong si Daddy Jimmy, problemado kasi nga baka malate kami sa aming aeroplano at samantalang ako at si Baby Ejipino relax na relax. Hello! At biglang tinupak si Baby Ejipino kaya ayan nagpakarga na sa kanyang Daddy Jimmy. Sa part na to talagang kinakabahan kami kasi baka nga hindi kami makaabot sa aming flight. Nabutas kasi ang isa sa mga gulong ng sasakyan kaya ayan pinaayos agad. Syempre safety first lalong lalo na kasama namin si Baby Ejipino. Malayo kasi ang airport sa lugar ni Daddy Jimmy kaya talagang kabadong kami. Umalis kami ng maaga sa bahay mga alas 3 ng madaling araw kasi ang flight namin is 8 AM at alas 3:30, saktong-sakto, bigla kaming nasiraan, mabuti may nadaanan kaming kalyer, kung hindi talagang malaking problema. At habang nag-aantay kami, biglang nagutom ang chismosa, ay charot ulit. At sa wakas, after 30 minutes, ayan, naayos na rin ang sasakyan. Halos 3 oras kasi ang biyahe papuntang airport. Diba napakalayo? Part na to pinagdadasal ko lang na maging safe ang aming biyahe at makaabot kami sa aming flight. Abay mahal magparebook ng ticket kasi diba 3 hours before ng flight kailangan nandun ka na sa airport pero kami ayan nandito pa sa talyer. Pero syempre hindi naman namin pwedeng madaliin ang pag-aayos ng sasakyan. Abay baka maaksidente kami habang nasa biyahe kami. Mas gugustuhin ko pang hindi makabalik ng Abu Dhabi kesa naman kami maaksidente. At ayan na nga, naabutan na kami ng bukang liwayway. Hindi nga ako kumuha ng video habang nagbabiyahe kami kasi medyo madilim-dilim pa. Wala rin naman kayong makikita kasi nga ayan, puro disyerto lang ang nasa paligid. Mga alas 6:30 ata ng umaga, medyo malapit-lapit na kami sa Suhag Airport. At mabuti dito sa airport na to walang traffic. At sad to say, malapit na kami sa katotohanan sa pagbalik namin sa Abu Dhabi. Yung pa nga ni Daddy Jimmy bumalik kaso no choice kasi may trabaho. Pag hindi kami bumalik, wala akong pabili ng pansit. Ay, charot. Ganyan talaga ang buhay OFW. Ang bilis ng araw pag bakasyon pero kapag sa trabaho naman ang oras, kilos parang pagod. Pero syempre, in the end, wala pa rin kaming choice. At ayan, nakarating na kami dito sa airport. Nakakalungkot talaga sa pag-alis namin sa Egypt dahil maraming memories. Pagbaba namin sa airport, grabe, sobrang lamig. Akala mo si Daddy Jimmy hindi giniginaw pero ay nako, nanginginig na yan sa ginaw. Ayan nga, naabutan niya kung kinukuhaan ko siya ng video. Ayan, nagpa-selfie din. Sensya na ulit kayo kung bakit blurred ang aming mga mukha. Kasi nga, hindi naman namin kailangan magpaliwanag kung bakit. Ayan nga, halos 7 AM na yan. Mabuti nakapasok na kami sa airport. Mabuti nga, walang masyadong tao. Kaya ayan, nakakuha agad kami ng boarding pass. At ayan si Daddy Jimmy, may pinifill upan lang siyang form. Kasi kapag pumunta ako sa Egypt, hindi ko na kailangan ng visa. Kahit wala pa akong pasaporte ng Egypt. Paano nangyari yon? Syempre, kasama ko yung asawa ko kaya hindi ko na kailangan ng visa. Pero pag hindi ko siya kasama, kailangan ko pa rin mag-apply ng visa. At ayan nga si Baby Ejipino, pakuya-kuya-kuy na. Ito na nga, sa sobrang daldal ko, ayan, nagsisimula ng mag-take off ang eroplano. I-share ko lang sa inyo, may natatakot sa pagti-take off ng eroplano. Walang iba kundi ang asawa kong si Daddy Jimmy. Ipahawak-hawak kamay pa. Sa totoo lang, kapag magte-take off talaga ang eroplano, nakahawak ang kamay ni Daddy Jimmy sa akin. Nakakabahan kasi siya sa tunog ng eroplano kapag magte-take off. Wala naman masyadong ganap sa eroplano kasi si Baby Ejipino, oh my God, ayan, nakatulog agad. Kaya ito na yung pagkakataong kong mag-relax. Kaya binuksan ko na yung dala kong kutkutin para hindi ako mabagot sa biyahe kasi itong dalawang mag-ama ko, ay nako, tinulugan ako. Pero namimiss ko talaga ang kakulitan
nagkwentuhan nitong mag-ama. Dumating na rin yung pagkain namin sa airplane. Hindi na nga namin nakain yan kasi nga natulog na din ako. Pagkagising ko, ayan, nasa airport na kami. I-flex ko pala sa inyo ang bagong Terminal A Airport ng Abu Dhabi. Ay nako, sobrang laki. Pero ang problema lang, sobrang layo ng lalakarin mo papuntang arrival counter. Lalong-lalo na sa mga may babing kagaya ko. Pero ang maganda niyan, may upuan sila, may waiting area sila sa pag-aantay mo ng baggage mo. Kitang-kita naman, nakakuha pa nga ako ng video habang nag-aantay kami sa luggage. Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang airport at ayan, nag-aantay na nga kami ng aming luggage. Ay nako, halos ubos na, hindi pa dumadating. Ayun naman pala, may kumuhang ibang customer at nilapag lang sa floor at hindi napansin ni Daddy Jimmy. Kaya ayan, agad-agad niyang kinuha, pati na yung stroller ng baby Egipino namin. At habang inaantay ko si Daddy Jimmy na mag-CR, ayan, syempre patuloy pa rin ang aking pagkuha ng video pang content. Nigyan ko kasi ang sarili ko ng limit sa paggawa ng content sa Egypt. Kasi kailangan sulitin ang bakasyon kasi medyo matagal-tagal pa ang aantayin namin para makakuha ulit ng bakasyon. Sobrang nakakalungkot kasi syempre balik realidad na naman tayo bilang OFW. Kaya ayan mga kasawsawera, uuwi muna kami para magpahinga. Yun lang, bye-bye.